Okay, may isang common idea tayo pag pinag-usapan ang Christian mission, di ba? Oo, Yung laging nasa isip natin, yung mga taong parang wala lang pakialam. Yung narinig na nila yung ebanghelyo pero binaliwala lang. apathy. Oo, apathy. Yun yung tingin nating pinakamalaking kalaban. Tama. Pero sa mga sources na pinag-aralan natin para sa usapang ito, parang may sinasabi itong mas malalim pa dyan. Meron talaga. Isang katotohanan na hindi natin madalas pag-usapan, na may bilyong-bilyong tao pala sa mundo na hindi naman talaga tumatanggi. Kasi wala pa silang naririnig. Exactly. Oo. Wala pa silang narinig para tanggihan. Hindi ito issue ng pagtanggi, kundi kawalan. As in, zero access. Walang simbahan, walang Biblia sa wika nila. Walang ni isang Kristiyano sa buong community nila. At dyan mismo, dyan nag-iiba ang buong laro. Kasi yung pagkakaiba sa pagitan ng isang taong nagsabing ayoko at sa isang taong hindi man lang nabigyan ng pagkakataong makapili, Game changer yan. game changer yan. At yan yung bubusiin natin ngayon. Bakit itong konsepto ng access ang nagiging susi sa lahat? Sige, simulan natin dyan. Kasi sanay tayong gamitin yung salitang lost, no? O naliligaw. Para sa lahat ng hindi pa Kristiyano, parang isang malaking basket lang. Oo, isang kategorya lang. Pero base sa mga materyales, parang sobrang simplified nun. Exactly. At yung hindi pagkilala sa nuances na yan, may malaking epekto. Para mas malinaw, gumamit tayo ng dalawang example mula sa sources. Sige. Isipin mo muna yung isang young professional sa Metro Manila. Okay. Halos bawat kanto may simbahan. Sa social media feed niya, may mga sermon clips. May mga office mates siyang Kristiyano. Exposure is everywhere. Oo, ilang beses na niyang narinig ang message. Pero pinili niyang hindi maniwala. Meron siyang access. Siya masasabi nating lost in the traditional sense. Okay, so para siyang nasa isang buffet na sandamakmak ang pagkain, pero sinadya niyang sabihin, pass muna ako. May choice siya. Malinaw yun. Tama. Ngayon, ikumpara mo siya sa isang miyembro ng isang tribo sa isang remote na bundok. Okay, ibang-iba to. Ibang-iba. Ang wika nila, wala pang salin ng Biblia. Ang pinakamalapit na simbahan kailangan pang lakbayin ng 2 araw. Sa buong buhay niya, wala pa siyang nakakausap na Kristiyano. So hindi niya tinatanggihan si Kristo. Hindi niya tinatanggihan si Kristo. Literal na hindi niya alam kung sino si Kristo. Ang problema ay unavailability, hindi unwillingness. Sila yung tinatawag na unreached. Grabe yung contrast. Kasi yung isa may tanong na sinagot niya ng hindi, yung pangalawa, wala man lang tanong na dumating sa kanya. Wala. At dyan siguro pumapasok yung konsepto ng mission drift, di ba? Oo. Yan yung resulta. Dahil hindi natin nakikita yung pagkakaibang yan, saan napupunta yung resources, yung pera, yung mga tao, yung effort. Napupunta sa kung saan may access na, sa mga syudad kung saan marami ng simbahan, kung saan mas madaling kumilos. Nagiging cycle siya. Ah, Nagpapadala tayo ng mga missionary sa mga lugar kung saan may momentum na, hindi kung saan may vacuum. Parang isang relief operation. oo, magandang analogy yan. Natural, mas madaling mag-setup ng tulong sa City Hall kung saan may kuryente, kahit na ang pinakamatinding pangangailangan ay nasa liblib na barangay. Na kailangan mo pang akyatin ng bundok para marating. The path of least resistance isn't always the path of greatest need. Ang ganda nun. Kasi totoo, mas komportable kayong gumalaw sa pamilyar na teritoryo. Ang resulta, yung mga lugar na pinakanangangailangan. Sila pa yung lalong naiiwanan, nagiging invisible. Sila pa yung nagiging invisible sa ating mga plano at budget. Teka, itong idea ba na mag-focus sa mga walang access, modernong konsepto ba to? O baka naman matagal na tong usapan pero nakalimutan lang natin? Matagal na. Kasi sa mga binasa ko, parang nakaugat pa to sa mismong strategy ni Apostol Pablo. Hindi lang nakaugat, ito mismo yung blueprint niya. Kung babasahin natin yung Romans 15, verse 20, parang binibigyan niya tayo ng sneak peek sa mission statement niya. Anong sabi niya? Sabi niya, "It has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I would not be building on someone else's foundation." Teka, parang ang dating sa akin yan, medyo mayabang. Parang ayaw ni Pablo ng may kasama
na pag may nagsimula na ayaw na niyang makisaw-saw, Mukha nga ang ganun sa una. paano natin masasabing theological prioritization yun at hindi lang personal preference niya na maging pioneer? Magandang tanong yan kasi doon nakasalala yung buong prinsipyo. Hindi ito pagiging solo flight o bida-bida. Ito ay isang strategic theological choice. Okay. Ang logic ni Pablo ay nakatuon sa absence. Ang tanong niya palagi ay, saan pa tahimik ang pangalan ni Kristo? Ah. Kung may pundasyon na, kahit nagsisimula pa lang, para sa kanya may access na. Ang tawag sa kanya ay doon sa mga lugar na wala pa talagang pundasyon. So hindi siya sumusunod sa ingay. Hinahanap niya yung katahimikan. Hindi siya naghahanap ng crowd, naghahanap siya ng aklat na blanko pa ang unang pahina. Okay, gets? At kung ganun ang mindset niya, ibig sabihin kahit yung sikat na Great Commission, Oo. yung go and make disciples of all nations, baka may mas malalim din na kahulupan niyan kaysa sa iniisip natin? Meron talaga. At ang susi dyan ay yung salitang Griego na ethnos, na madalas nating isinasalin bilang nations. Nations, oo. Kasi kapag naririnig natin ang nations, ang pumapasok sa isip natin ay mga political states, yung mga bansang may border sa mapa, Pilipinas, Japan, USA. Tama. Pero sa original na konteksto, hindi yun ang ibig sabihin. Ano pala? Ang ethnos ay tumutukoy sa mga people groups, mga tribo, mga angkan, mga komunidad na may isang wika, kultura at pagkakakilanlan. Ah, okay. Kaya pwedeng sa loob ng isang bansa tulad ng Pilipinas, meron kang daan-daang iba't ibang ethnos. So ang tanong ng Great Commission ay hindi lang may Kristiyano na ba sa bansang yan? Hindi. Ang tanong ay, pumasok na ba ang ebanghelyo sa cultural bloodstream ng bawat ethnos sa loob ng bansang yan? Wow, sandali. Mind-blowing yan. 'Di ba? Kasi buong buhay ko, ang mindset ko ay Christian country na ang Pilipinas. Tapos na ang trabaho dito. Akala natin, Pero based sa sinabi mo, kahit majority ay Kristiyano, kung meron tayong 12-12 ng ethnos sa Cordillera o sa Mindanao na may sariling wika at kultura at wala pang sariling simbahan, technically, unreached pa rin sila. Hindi pa tapos ang misyon sa sarili nating bakuran. iyan mismo ang punto. Hindi sapat na may simbahan sa syudad. Ang tanong ay mayroong bang simbahan na nagsasalita sa wika at kumikilos sa kultura ng bawat grupo ng tao? Ope, gets ko na yung ethnos versus political nations. Pero kung ganun pala ka-specific yan, paano natin in a practical sense sinusukat to ngayon? Kasi parang ang hirap i-track niyan. Oo, at dyan na pumapasok yung mga mas technical na terms na ginagamit ng mga missiologists. Sige, ano yung mga yon? Para maging mas objective yung pagsukat, may dalawang termino tayong kailangang tandaan. Ang una ay unreached. Unreached? Okay. Ang isang people group o ethnos ay tinuturing na unreached kung wala pa itong sapat na bilang ng local believers at resources para maipalaganap ang ebanghelyo sa sarili nilang grupo. Ah, nang hindi na kailangan ng tulong galing sa labas. Tama. Basically, wala silang indigenous self-propagating church. May ilan sigurong Kristiyano pero hindi pa sapat. Hindi pa sapat para sila na mismo ang magpatuloy ng misyon. Ngayon, may mas matindi pa diyan. Ano yon? Grabe, so wala sila sa budget. Wala sa plano, wala sa radar ni Numan, sila yung mga tunay na nakalimutan. Ang bigat nun. So ang unreached ay yung walang local na simbahan na kayang mag-sustain sa sarili. Ang unengaged ay yung wala man lang tumutulong from the outside. Tama. Pero dito rin yata lumalabas yung isa pang problema na nabanggit sa sources mo. Yung tinatawag na illusion of access. Yan. Dahil sa internet at globalization, ang dali nating isipin na, lahat naman may access na ngayon. Pero isa pala yung malaking bitag. Malaking bitag talaga. Kasi ang access, hindi lang yung basta pagkaroon ng informasyon. Ang unang halimbawa ay yung nabanggit na nating urban churches. Yung mga mega church. Oo. Dahil may mga mega church sa mga capital city sa Southeast Asia, akalain nating okay na ang buong rehiyon. Pero yung mga simbahang yan, madalas ang nagsisimba ay mga taga-syutat na may isang wika. Hindi yan automatic na umaabot sa mga katutubo sa probinsya? Hindi. Gaya ng sabi sa source, proximity is not penetration.
Totoo. Parang yung kapitbahay mo na 10 taon mo nang nakikita araw-araw pero hindi mo naman talaga kinakausap. Exactly. Close kayo sa mapa, pero sa realidad, ang layo ng agwat ninyo. At I bet, mas lalo yan sa online media, di ba? Ang daling isipin na dahil may internet, solve na. Yan ang pangalawang illusion. Oo, ang isang sermon sa YouTube o isang Bible app, nagbibigay yan ng exposure. Pero hindi yan understanding. Hindi, at lalong hindi discipleship. Paano kung yung video ay nasa Tagalog pero ang kausap mo ay nagsasalita ng ibang dialekto? Paano kung may tanong siya pagkatapos sino ang sasagot? Walang relational access. Wala. Ang information access ay hindi kapareho ng relational access. Kailangan ng tao para magpaliwanag, para gumabay. Ang teknolohiya ay tool, hindi yan ang buong solution. May point ka. Walang tumatatak, access sa data, hindi access sa transformation. Ano yung pangatlong example ng illusion? Yung diaspora communities. Mga migrante? Oo, isipin mo, may isang grupo ng mga kababayan natin mula sa isang unreached people group sa Mindanao na nagtatrabaho ngayon sa Dubai. At nagsisimba na sila doon, Pwede nating isipin, check, naabot na ang people group na yan. di ba? Pero hindi. Dahil yung mga kamag-anak nilang naiwan sa mga bundok sa Mindanao ay wala pa ring access. Naabot mo yung isang branch, pero hindi mo naabot yung punot ugat. Kaya kailangan nating maging mas tapat at masuri sa pag-define ng access. Hindi pwedeng mababaw. Okay, so kung pagsasama-samahin natin lahat yan, parang isa lang ang tinutumbok nito. Ano ngayon ang ibig sabihin nito para sa atin na nakikinig? Para sa iyo na may access na sa Ebanghelyo at ngayon may access pa sa impormasyong ito. May kasamang responsibilidad yan. Parang may kasamang mabigat na responsibilidad ang kaalaman na to. Talaga. At dito na nagbabago ang lahat. Ang access ay hindi na lang isang strategic term para sa mga misyonaryo. Nagiging isa na itong moral category. Moral category. I-unpack natin yan. Ang kaalaman ay lumilikha ng pananagutan. The moment you know, you can no longer claim ignorance. Yung pagiging aware mo na may mga taong completely cut off, naglalagay yan sa iyo sa isang posisyon ng responsibilidad. Kasi may isang napakabigat na ideya mula sa source. Ano yon? Ang bigat ng responsibilidad ay hindi nakasalalay sa mga hindi pa nakakarinig. Paano sila magiging responsable sa isang bagay na hindi pa nila alam? Oo nga naman. Ang bigat ay nasa balikat ng mga nakarinig na at ngayon, alam na, mayroon pang hindi nakakarinig. So yung pananahimik natin, yung inaction, Kapag alam na nating may mga unengaged na grupo, hindi na yan isang neutral na bagay. Isa na yang moral na desisyon. wow, sandali ang bigat nun. Kasi ibig sabihin, kahit yung simpleng panalangin, nagkakaroon ng ethical na implikasyon. Paano? Tuling nagdadasal ako ng Your Kingdom Come, dumating nawa ang kaharian mo, pero kasabay nun ay wala akong pakialam sa mga lugar na yan. Parang may invisible asterisk pala ang dasal ko. Parang sinasabi ko, Lord, dumating nawa ang kaharian mo, pero dito lang po sa bubble ko ha. Dito lang sa mga lugar na convenient para sa akin. Nagiging isang selective na panalangin. Self-serving na panalangin. Yan ang pangit. Ang paalaman ay pwedeng maging susi sa pagkilos o pwede ring maging batayan ng ating pananagutan kung wala tayong gagawin. Malinaw na malinaw. Matapos nating himayin itong mga materyales, hindi ito simpleng pag-aayos lang ng strategy. Isa itong fundamental mindset shift. Oo. Nilalayo tayo nito sa pangkalahatang ideya ng mag-share lang tayo sa lahat at dinadala tayo sa isang mas matalas, mas nakapokus at may pananagutang misyon. At ang sentro ay hindi na lang yung pagsasabi kundi yung pagbibigay ng access sa mga wala pa nito. Tama. At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo ang isang huling tanong na pagnilayan na direktang hango sa mga pinag-aralan natin. Hindi ito para magdulot ng guilt. Hindi, kundi para mag-trigger ng isang matapat na pagsusuri sa sarili. Ngayon, alam mo na mayroon pa ring mga ethnos, mga grupo ng tao kung saan hindi pa nababanggit ang pangalan ni Kristo at hindi mo na ito pwedeng i-ano. Ano ang itsura ng pagsunod para sa'yo?